Welcome back sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonaline. Now, let's answer question from one of our followers. Actually, questions kasi marami siyang mga sinisend sa atin. Pero sa video ito muna yung sagutan natin. Ito ay sinisend niya sa ating FB page na Free Reviewers with Leonaline. So, ibig sabihin kung mayroon kayong kahalintulad dito or any math questions, lalo na kapag math yan siya. Kung gusto niyong gawan natin ng katulad nito, pwede kayong mag-message sa ating FB page na Free Reviewers with Leonaline. So, let's read the problem. The price of an item rises from 500 naging 550. What is the percent increase? Itong mga ganito na klaseng tanong, halos hindi nawawala sa mismong civil service exam. So ngayon, sa actual na exam, oras ang kalaban nyo. Unahin natin yung shortcut. Paano ba ito sagutan? Alam nyo ba na masagutan ito in just 3 to 5 seconds? Yung tipong 1, 2, 3, 4, 5. Tapos na. Tingnan mo lang yan siya, 50, yung ating original ay 500 at pareho naman yan siyang ma-divide natin ng 5. So this is 10 per 100, 10 per 100 means 10%. Yan na yung sagot. Ngayon yung tanong, naintindihan nyo kaya ang shortcut na ganun lang pala kadali kung paano ito sagutan? So idetalye natin yung shortcut. Mayroon pa mang ibang way sa pag-solve nito pero idetalye muna natin itong mismong shortcut, paanong ganun lang pala kadali? Yung original ay 500. Nag-increase, ngayon 550 na lang. 550 na siya. So, kunin natin yung difference. So, i-minus natin yan siya. I-divide sa original na 500 kasi doon natin yan kinukumpara. The price of an item rises from 500. Doon nag-umpisa, yan yung original. 550 minus 500, that is 50 over 500. Kung isa-isahin kasi natin itong i-divide, maubos na yung oras natin. So, kailangan meron tayong technique kung paano. Tandaan na yung mga nasa choices ay mga merong percent sign. Kapag sinabi kasing percent, ibig sabihin yan ay per 100. Per 100. So, ito namang ating 50 over 500. Pwede man natin yung gawing per 100. So, paano kaya yan na para yung ating denominator maging 100? Si 500 gawin nating 100. So, di ba mag-divide lang tayo ng 5? So, kung mag-divide tayo ng 5 dito sa baba, dapat ganun din dito sa taas mag-divide din tayo ng 5. Kaya, 50 divided by 5, that is 10. Ngayon, meron tayong 10 per 100. Ibig sabihin, this is 10%. So, ito yung detalye sa ating shortcut. Dapat, yung mga ganito na klaseng mga shortcut or yung mga technique, ito yung kabisaduhin nyo kasi ito yung gamit na gamit sa actual na exam, lalo na oras yung kalaban nyo. Now, para mas lalo nyo siyang maintindihan, dito tayo sa isa pang way sa pag-solve nito. Pwede nating tawagin itong algebraic way sa pag-solve. So, meron tayong old value. Yung old value natin ay 500. Yung porsyento or yung mayroong percent or yung percentage na yan, yun yung hinahanap natin na what is the percent increase. Since increase, mag-add tayo. Hindi natin alam kung ilan yung porsyento, ibig sabihin, let P para sa porsyento na yan, na doon natin i-multiply sa ating original na 500. So therefore, we have 500P. Ito yung hinahanap natin, ilang porsyento daw dito sa original na 500 para yung bagong price dito, ito na yung new price, ay magiging 520. Ay, 520 tuloy. 550.
So, ito na yung equation kung saan pwede na nating isolve yung value ni P dito. By the way, yung letter P, kahit anong letra ang gusto nyo, X, Y, Z. So, ngayon, ipagsama natin yung mga like terms. So, ito, ilagay muna natin dito sa kabila. Yan. Ayan. Itong si 500, since pang-add siya dyan, kapag matransfer, pang-minus na yan dito sa kabila. Ang matitira ay itong 500p. 550 minus 500, di ba? 50 man yan siya. Para makuha natin yung hinahanap nating porsyento, since si 500 ay pang-multiply, pang-divide. So ngayon, P equals 50 divided by 500. So, kung gusto nyo yung other way sa pag-solve nito, I mean, yung kanina kasi nag-divide tayo ng 5, di ba? To our numerator and denominator. Yung isang 0 sa taas, isang 0 sa baba. So, we have 5 divided by 50, and this is 0.1. So, kung gagawin natin merong porsyento, move natin twice to the right side, lagyan ng 0 yung space, kaya ang sagot ay 10%. Otherwise, ulitin ko yung technique na depende kung gusto nyo ito. So, yung 50 per 500 para lang maging 100 ang ating denominator. Itong 500 para maging 100, di ba, mag-divide tayo ng 5. So, ganun din ang gagawin natin sa taas. Kaya, itong ating 50 over 500, ay pareho lang yan sa ating 10 per 100. So, 10 per 100 means 10%. Kaya ito na yung sagot. Thank you for watching and all. I hope na meron kayo natutunan sa videong ito. Thank you and God bless.